May isang bata pong lumapit sa akin na may kasama pong matanda na nag-aalok po ng like job, ganun po. Then, sinabi po sa akin na kung gusto po nila ako mag-apply as sa company nila, ganun din po. Tapos, yun po, tapos bigla po nila akong parang pinipilit po na mag-apply. Tapos, yung bata po, hindi ko na po namamalay na may kinukuha na sapat ko. Parang mas kailangan ko maging aware and be careful about surroundings since may ganong news nga. Kailangan ko rin sabihin ng mga family ko and even my workmates. Mga insidente ng krimen, dumarami na nga ba? May crime wave o wala? Ilang mga residente na ang nababahala? Pati mga turista pinag-iingat matapos mabiktima ang ilang Korean national sa BGC. Kaya ang sagot ng pamahalaan, mas pinaigting na police visibility. Pero sapat na kaya ito para mawala ang pangamba? At ang tanong, ligtas pa ba sa ating bansa? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Sa gitna ng umano'y lumalalang krimen sa Makati at BGC, police visibility mas pinaigting. Pero ang Makati Police may paglilinaw. Julian Estrada nagsalita na tungkol sa pambubugbog na kanyang naranasan at ng kanyang pinsan sa Boracay. Pamilya ng aktor na nawagan ng hustisya. Dating Duterte spokesperson Harry Roque may espiya raw sa DOJ. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bagsak sa Pulse Asia Survey, FPRRD, mas pinagkakatiwalaan daw ng mga Pinoy kaysa sa anak na si VP Sara. 46 Asian o ASEAN Summit umarangkada na sa Kuala Lumpur. PBBM muling nanawagan ng Code of Conduct sa South China Sea. Odd-even traffic scheme ipatutupad daw sa EDSA sa gitna ng rebuild nito. Reaksyon ng mga motorista, abangan. At King of Clay, Rafael Nadal, binigyan ng tribute sa French Open. Mga rivals sa tennis court, nagpugay din. Mas pinaigting na police visibility, yan ang sagot ng mga otoridad sa umano'y lumalalang krimen sa BGC at Makati. Itinanggi naman ng Makati PNP ang ulat na may nangyayaring holdapan sa Salcedo Village sa kabila ng memo na inilabas ng isang luxury condominium. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Labis nga ikinabahala ng property manager ng isang luxury condo building sa Makati City ang umano'y patuloy na pagtaas ng crime rate sa business district. Sa ulat ng Billionario.com, nagbabala pa ito sa homeowners ng Salcedo Village na maging alerto dahil kamakailan ay pinagtangkaan umanong hold-upin ang isa nilang tenant ng riding in tandem suspects. Buti at maagap nilang nakaresponde ang kanilang gwardya. Parehong pangamba rin ang bumalot sa mga residente ng Salcedo. Kaya nitong linggo, binisita ng Makati PNP ang 2 Lafayette Square. Sa isang pahayag, sinabi nitong nakausap nila ang security officers at nilinaw umano nitong walang ganoong insidente na nangyari. Taliwas ito sa memo na inilabas ng mga opisyal ng condominium. Base rin sa datos ng Makati Police, wala pang naitatalang krimen sa Salcedo Village ngayong taon. Una na ring ibinahagi ng NCRPO na bumaba ng 23.3% ang focus crime sa rehiyon. Kung kaya't ang napaulat sa Salcedo Village ay isa lamang sa mga kaso ng natukoy ng DILG na disconnect sa pagitan ng crime statistics at public perception na may kaugnayan sa kaligtasan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Rimulya, kailangan itong masolusyonan.
Wala na statistics, wala na lahat yan. Baliwala sa akin. The only metric that I have is that the people should feel safer. Katuwang ang PNP, inilunsad ngayong araw ng DILG ang mas pinaigting nilang Police Visibility Program. Hindi pa man sumisikat ang araw, nagtipon-tipon na sa NCRPO Grandstand ang nasa mahigit 1,100 PNP personnel at force multipliers na binubuo ng mga barangay captain, tanod at XO. Tulong-tulong sila sa pagtitiyak na mapapanatili ang seguridad sa mga komunidad. Kasunod din ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na paramihin pa ang kanilang puwersa sa mga lansangan para mabawasan ang krimen. Isusunod na rin sa programang ito ang nationwide centralized 911 emergency hotline na ayon kay Rimulya posibleng masimulan sa Hulyo. Pwede siya live streaming pag tumawag ka. Pwede mo picturean kung ano nangyayari. May on standby na doctors at paramedics para instruct kung anong gagawin. Meron rin siyang lahat ng police assets natin ay may push to call na radio at lahat may body-worn cameras, lahat ng BFP on response. So it's a nationwide integrated response system. Kung nakikita niyo kasi dito, police lang ang nagre-respond. Pero wala yung fire, wala yung paramedics. Ito, integrated na ang public safety system ng buong Pilipinas, ang response system. Bukod pa ang mga programang ito sa iba pang hakbang na nais ipatupad ng DILG, gaya ng pagpapalakas ng kanilang Criminal Information System at bagong criterion para sa police performance. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tukoy na ng PNP ang mga suspect sa pang-hold up sa mga Korean nationals sa BGC. Kasado na rin ang mga kaso laban sa kanila. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Pinag-iingat ngayon ang mga residente at turista sa BGC at Taguig dahil sa mga kaso ng nakawan sa lugar. Kwento ni Angela Kangmaong na residente ng Taguig, dumarami na raw kasi ang tao sa BGC, kaya mas nagiging matinik ang mga magnanakaw. May nababalitaan lang din po na may nawawalan ng gamit, ganun po. Kasi po, sobrang dami po ng tao, then hindi po maiwasan na magsiksikan, then pwede pong manakawan. Siya nga raw mismo ay muntik na mabiktima nang minsan ay mamasyal sa BGC. And may isang bata pong lumapit sa akin na may kasama pong matanda na nag-aalok po ng like job, ganun po. Then sinabi po sa akin na kung gusto po nila ako mag-apply as sa company nila, ganun din po. Tas yun po, tas bigla po nila akong parang pinipilit po na mag-apply. Tas yung bata po, hindi ko na po namamalay na may kinukuha na sapat ko. Para naman kay Rafael Labaw na 26 years nang nakatira sa Taguig, kinakailangan daw mas maging mapagmatsyag gawa ng mga kaso ng krimen sa lugar. Parang mas kailangan kong maging aware and be careful about surroundings since may ganong news nga. Kailangan ko rin sabihin ng mga family ko and even my workmates. Nitong mga nakaraang araw ay naitala ang iba't ibang insidente ng pagnanakaw sa mga area ng Taguig. Isa sa mga high-profile case sa BGC ang nanakawan na Korean nationals nitong May 17 ng gabi. Hinarang ng mga nakamotor na suspect ang mga biktima at tinangay ang 2 luxury crossbody bag ng mga ito na nagkakahalagang mahigit 200,000 pesos. Dahil dito, itinaas na ng PNP ang bilang ng mga pulisya na nakadeploy sa area, lalo na tuwing gabi. Identified na po itong mga suspects natin and nakapag-file na rin po ng charges. Nagkaroon din po ng follow-up. So nag-backtracking and forward tracking na din po para sa possible na mga nadaanan nitong suspects natin. Nang sa ganun, since ongoing naman po yung investigation pa din, ma-locate po agad at ma-arrest po itong suspects po natin. Mas pinaigting na ang police visibility sa utos ni PBBM, bagay na ikinatuwa ni Angela. Mas mabuti na din po. Then, kung mas maganda po, iwasan na po natin makipagsiksikan sa maraming tao and umuwi din po ng mas maaga para safe po. Huwag na po masyadong magpagabi. Ngayong mas pinaigting pa ang seguridad dito sa Metro Manila, lalo na sa BGC at Makati, umaasa ang mga turista at residente na mas magiging ligtas ang kanilang paninirahan at pamamasyal sa lugar. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
sa Anson K. Kidnap Slay case, submitted for resolution na ang reklamong kidnapping for ransom with homicide laban sa mga salarin. Pero ang isang suspect tinutugis pa rin. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Isang hakbang na papalapit sa hustisya ang pamilya Ke dahil tinapos na ng prosecutor's office ang preliminary investigation ngayong araw. Ibig sabihin, submitted na for resolution ang reklamong kidnapping for ransom with homicide na isinampa ng PNP laban sa nahuling mga sospek sa pagdukot at pagpaslang sa kanilang patriarch na si Philchay Bilyonaryo Anson Ke. Ayon sa mga prosecutor, nakapagsumite na ng kanilang counter affidavit ang mga sospek. Kabilang narito ang 3 Chinese national na umano'y dinaanan ng ransom money papunta sa casino junket operators. Si Gong Wan Lee alias Kelly Tan Lim naman, isa sa masterminds ng krimen ay nakatakda pang maghain ng kanyang kontra sa Laysay. Mahigit 1 linggo na mula nang mahuli siya sa isang resort sa Boracay. Una nang sinabi ng PNP na solved na ang kaso pero hindi pa closed. Patuloy pa rin kasi ang kanilang pagtugi sa natitirang suspect at pag-recover sa natangay na ransom money. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Yan ay ayon sa bagong Pulse Asia Survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD na nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong crimes against humanity. Tulad nito ang score ng anak o tinalo nito ang score ng anak na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. 97% ang nakuhang trust ratings ng magamang Duterte sa kanilang baluarte na Mindanao, habang 3% lang doon si PBBM. Isinagawa ang survey noong May 6 to 9, ang final stretch ng kampanya bago ang May 12 midterm polls. Dinalaw naman ni Senador Bato de la Rosa si FPRRD sa The Hague. Lumabas ang larawan ng senador kasama ang dating Pangulo sa isang social media post. Bago niyan, nag-post mismo si De La Rosa na nasa Vienna, Austria siya. Isa si De La Rosa sa mga umano'y sunod na arestuhin ng ICC. Siya ang chief implementer ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May espia raw si former Duterte spokesperson Harry Roque sa Justice Department. Ayon yan sa Philippine-born Dutch national na si Joel Vega na siyang naglunsad ng petisyon para pigilan ang asylum bid ni Roque sa the Netherlands. Sa ulat ng abogado website, sinabi ni Vega na ang pagkakaroon ng inside man sa DOJ ang dahilan kung bakit laging steps ahead si Roque sa mga otoridad. Wanted si Roque sa Pilipinas dahil sa qualified human trafficking case na isinampa laban sa kanya ng DOJ. Ito ay may kaugnayan sa pagkakasangkot niya umano sa Pogo sa Porac, Pampanga. Kaninang umaga, naaresto ng CIDG ang isa sa mga co-accused sa kaso ni Roque. Samantala, muling hinamo ni Roque si PBBM na magpa-hair follicle drug test. Buwelta niya yan sa hakbang ng DOJ na ipakansela ang kanyang passport. Git din ni Roque na bogus at political persecution lang ang mga kasong isinasampa laban sa kanya. Patuloy ang asylum request ni Roque sa the Netherlands. Pero kumpiyansa si Justice Secretary Boying Remulla na hindi ito magtatagumpay. Depende yan sa grant of asylum kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands is one of the countries that goes against human trafficking, which is the charge against Harry Roque. Kinumpirma ni Secretary Remulla na ipinakakansela na nila ang passport ni Roque. 3 umano ang passport na hawak ng dating spokesperson ni FPRRD. Matapos isuspinde ng COMELEC ang kanyang proklamasyon, nagpasaklolo ngayon si Rina Mercedes Isabela, Vice Mayor, yung nanalo po na Vice Mayor na si Harold Respicio sa Korte Suprema. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbang.
Muling pinalaga ni Isabela Vice Mayor-elect Harold Respicio ang COMELEC. Kaninang umaga, nagsumite siya sa Korte Suprema ng isang petition for certiorari na humihiling ng isang TRO laban sa suspension ng kanyang proklamasyon. Matatanda ang isa si Respicio sa halos 20 kandidato na may suspended proclamation. Ang dahilan, hindi pa rin nare-resolba ang nakabinbin na disqualification case ng COMELEC laban sa kanya. Una nang kinasuhan ng COMELEC si Respicio noong Pebrero sa Manila Prosecutor's Office dahil sa paglabag umano sa Cybercrime Prevention Act. Matapos nito, naghain din ng COMELEC ng isang motu proprio disqualification petition dahil sa pagkakalat umano ni Respicio ng false information na may layong guluhin ang halalan. Nag-viral kasi ang isa sa mga video ni Respicio sa social media kung saan sinabi niya na maaaring ihak ang isang automated counting machine. Isang akusasyon na agad ding pinabulaanan ng COMELEC. 2 araw bago ang eleksyon, muling nag-viral si Respicio matapos nitong sabihin na iba ang software version na nakalagay sa mga makina kumpara sa nasa audited reports ng komisyon. Pero ayon kay Respicio, personal at wala umanong basehan ang kaso ng COMELEC laban sa kanya. Walang merit yung ilalagay nilang case dahil ayon sa batas, sabi, dapat may intention, dapat akong i-disrupt yung election process. Meron ba akong intention na i-disrupt yung election process? Wala. Dahil ang intention ko lang ay pataasin ang integridad ng mga resulta ng ating mga makina sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection. Sa isang panayam sa On Point ng Billionario News Channel, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na mali ang interpretasyon ni Respicio sa mga inilalabas niyang impormasyon. Dagdag pa ni Garcia, kasama sa bawat hakbang ng election preparations, ang media at ang citizens watch groups tulad ng Lente, NAMFREL at PPCRV para masigurado ang transparency. Ang problem po kasi yung mga nagsasalita, perhaps against yung ilan, hindi po kasi sila present during the trusted build at wala rin po sila during the so-called source code review which were very important events and activities leading to the conduct of the election. So yung pong mga sinasabi ko mga citizens ang mga IT experts, present sila because not because they were invited but because they decided to be there during the trusted. Sa buong paghahanda ng COMELEC para sa nagdaang halalan, transparency ang isa sa mga naging central message ni Chairman Garcia. Sa kabila nito, nanindigan si Respicio na maraming naging pagkukulang ang komisyon sa usaping ito, lalo na raw noong araw ng eleksyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Sa Korte Suprema rin ang takbo ng OFW party list para ipabasura ang proklamasyon ng mga nanalo sa party list race. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Bakit napaka-generous po nila doon sa itaas? Yan ang naging banat ni OFW Representative Marisa Del Mar Magsino kaninang umaga matapos niyang ihain ng isang petisyon sa Korte Suprema laban sa Commission on Elections. Ang kanilang panawagan sa mataas na hukuman, ideklarang void ang ginawang proklamasyon ng mga party list group noong May 19. Nasa rank 59 lamang ang OFW party list ngayong halalan, 5 pwesto sa baba ng huling party list na nakaabot sa cut-off ng mga nakasungkit ng isang upuan sa Kongreso. Ani Magsino, sa pagtatapos ng kanilang termino, mawawalan daw ng genuine representation ng mga OFW at mga marino sa Kamara. Ang ating pong ipinaglalaban dito ay tunay po sana. Huwag po nating ihalal ang isang nagkukunwari na siya po ay kinatawan. Pero tutuusin po, wala naman po talaga silang kinakatawan na sektor. Ang sama ng loob ng mga OFWs natin at mga marino at kanilang pamilya, tayo pa, ma'am, ang nawala ng boses sa Kongreso. Sa petisyong inihain ng OFW party list, nais ng grupo na i-review ang accreditation at i-disqualify ang mga party list na hindi nagre-representa umano ng marginalized sectors. Nais din nilang i-recompute ang alokasyon ng mga nanalong party list gamit ang formula na anila ay hindi patas para sa mga grupong mas mababa ang mga nakuhang boto. Bukod pa riyan, panawagan nila na 64 seats dapat ang allocated para sa party list groups at hindi 63. At panguli, iproklama ang kanilang grupo bilang winning party list group. For example po, meron ka ng 4%. So 4% ang ano mo ngayon, may guaranteed seat ka na sa first round. Sa second round, gagamitin uli yung 4%, tapos imumultiply mo doon sa nakuha mong percentage para magkaroon ka uli ng additional seat. So ang aming sinasuggest na sana kapag nagkaroon ka na ng guaranteed seat sa first round ng pagbibigay ng allocation, kailangan i-minus mo na yung 2% mo.
Ayon sa COMELEC, sinusunod lamang nila ang Korte Suprema sa allocation ng party list seats pero bukas daw sila na magkaroon ng developments sa party list system ng bansa. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. May napili na raw na bagong PNP chief si PBBM. Hindi muna siya pinangalanan, pero ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, very qualified at maganda ang track record ng magiging successor ni PNP Chief Romel Marbil. Magreretiro na dapat si Marbil noong February 7 pero na-extend ito ng 4 na buwan para matutukan niya ang midterm elections. Matapos ang extended term ni Marbil sa June 7. Nag-usap na kami. Meron na siyang napili. Pero hindi na lang natin siya maganas. So, nabanggit pa sa inyo kung sino napili? Oo, nabanggit sa akin. May hit ba kayo kung sino? Pulis siya. What do you make of the choice? Excellent choice. Julian Estrada nagsalita na tungkol sa pambubugbog na naranasan sa Boracay. Amang si Senator Jinggoy, makakapanayam natin live, susunod yan sa Agenda. Nauwi sa pananakit ng dapat sana'y bakasyon ng anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, binugbog ang magpinsan sa Boracay noong Sabado. Ang mga suspect arestado. Narito ang agenda report ni Hannah T. They're never troublemakers. Ganito nilarawan ng ina ni Julian Ejercito ang kanyang anak at ang pinsan nitong si Jello Vitug na binugbog sa Boracay nitong weekend. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Presi Vitug Ejercito na mabait, magalang at mapagkumbaba sina Julian at Jello. Galit at hinanakit ang naramdaman niya, lalo na't nginitian pa raw ni Julian ang mga sospek bago sila mapagtripan. Nagsalita na rin si Julian. Sa post na may larawan ng kanyang sugat sa mukha, sinabi niyang wala namang away na nangyari at inatake umano sila ng walang dahilan. Ngayong nagpapahinga siya, umaasa siyang wag nang baluktutin ang katotohanan online. Nakatanggap daw siya ng mga comment na deserve niya ang insidenteng ito. Ang inaasahang mapayapang bakasyon sana kasi sa Boracay, nauwi sa karahasan para sa anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Bandang 2:00 ng madaling araw nitong Sabado, binugbog sina Julian at Jello sa tabi ng isang hotel sa Station 2, Balabag. Ayon sa PNP, kagagaling lang nila sa bar at papunta na sana sa D-Mall nang sinundan sila ng mga sospek. Pagdating sa tabi ng hotel, bigla na lang daw silang pinagtulungan. Nagtamo ng sugat sa ulo si Julian at nabalian pa ng kuko sa paa dahil sa pagtadyak sa kanya. Isang nagrorondang pulis ang nakasaksi pero nakatakas umano ang mga lalaki. Sa follow-up ng mga pulis, natukoy ang 3 sospek na lahat lokal sa Boracay at nasa edad 18 hanggang 19 lang. Agad lumipad sa Boracay ang senador para sunduin ang kanyang anak at dumalo sa pagsasampa ng reklamo. Kasong less serious physical injuries ang kinakaharap ng mga sospek na nasa custody pa rin ng mga pulis. Anya, walang magulang ang gustong makarinig na nabiktima ng karahasan ng mahal nila sa buhay, lalo na sa lugar na dapat sanang para sa pahinga. Umaasa siyang makakamit nilang hustisya at maging paalala itong mas gawing ligtas ang mga tourist spot gaya ng Boracay. Para sa Agenda, Hannah T. Billionario News Channel.
At makakausap po natin ngayon Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Senator, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky, at sa lahat na nakikinig. Good evening. Senator, kamusta na po ang inyong anak at pamangkin ngayon? Well, they're both recovering from the injuries that they sustained during the mahuling incident last Saturday morning in Boracay. Bakit daw ho ba sila binugbog? Ano ho bang nangyari? Alam mo, walang rason daw eh. Well, kausap po yung anak ko, no? Pero siyempre yung version ng mga suspects, iba rin. Pero alam mo, yung hindi naman porket tatay ako, I know my son self-perceived birth, no? Alam ko ugali niyan. Napakabait ng batang yan. Hindi pa alaway, hindi combative. Alam mo, lagi lang nakasmile yun. Siguro umiinom din sila. Then after that, afterwards, nung pauwi na sila, inabangan sila nung tatlong locals, no? Tatlong teenagers. Come from behind, inatake sila. I mean, sinakal, tapos tinadyakan, natumba. Habang tumumbas, pinagsusuntok sila, pinagtatadyakan. So yun ang nangyari. Buti na lang, mayroong mga witnesses that can testify na wala naman talagang ginawa sa loob ng bar na nanihimik yung dalawang bata. Wala hong tinginan, sagian na nangyari? Walang tinginan eh. Alam mo naman, yung napakatahimik ng dalawa. Gusto lang nila mag-enjoy, mag-relax sa Boracay. Siguro umiinom din occasionally and moderately, hindi mo para magpakalasing. No? Pero ang inamin naman ng mga suspects, lasing na lasing daw sila when I confronted them. What did they say to you, sir? Tinanong ko, bakit niya ginawa yun? Humingi sila ng patawad. Sabi nila, hindi naman nila alam na anak ko. Bakit kahit ba hindi ko anak, gagawin nila yun? Kahit sa ordinaryong tao, gagawin nila yun? Hindi naman yata tama yun. So, inamin nila, lasing sila, kinursunadahan yung dalawang bata. Itutuloy niyo po yung kaso, Senator? Yes, galit na galit yung dalawang bata dahil wala naman sila ginagawa. Bigla nilang silang sinaktan na wala naman kadahilan, walang karason-rason. Tsaka siyempre, bilang isang magulang, of course, I do not want to see them suffering from this senseless act. Nasaan na po kasi pumunta ho kayo ng Boracay, hindi ho ba? Tapos bumalik with your son Julian at yung pamangkin, yung pinsan po niya na si Jello. Bumalik din kayo na Sabado? Yes, bumalik din kami ng Sabado, yes. But is there any connection possibly, sir, dito sa reklamo? May reklamo ho ang inyong asawa sa isang resort sa Boracay? Hindi, walang connection yan, walang connection. No connection at all. Okay. Senator, so tuloy ang kaso in spite of the yung sinabi po nung tatlo na, sabi nga, locals from Boracay. Yes. So tuloy po. From Boracay Island. From Boracay Island. All right. And I have received information or reports, unconfirmed reports, that this group that was responsible for the mauling incident of my son and my nephew is also responsible for the killing of this lady foreigner who was seen hanging. No, that has to be investigated further and validated, no, sir? And validated, yes. All right, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sir, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Maraming salamat. Thank you. Magpapatupad na rin ang odd-even traffic scheme para daw maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko dulot ng EDSA rebuild. Pero para sa ilang motorista, dagdag abala lang ang bagong plano ng mga opisyal. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Matapos na ang ilang mga pagkakaantala, kasado na ang plano ng mga transport agency para sa EDSA Rebuild project na mag-uumpisa sa June 13. Ayon sa DOTR, DPWH at MMDA,
Kailangan ng i-reconstruct ang EDSA once and for all, hindi lamang para sa mga motorista kundi pati na rin sa mga pedestrian at iba pang road users. Ilan sa mga plano para maibsan kahit kaunti ang mabigat na trapiko ay ang pagpapatupad ng MMDA ng odd-even scheme sa EDSA for 24 hours simula June 16. Sa polisiyang ito, bawal sa highway ang mga sasakyang may plate number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang mga nagtatapos sa 0, 2, 4, 6 at 8 ay bawal naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Tuwing Linggo, walang restriction at lahat ay maaaring makadaan sa EDSA. Ito po ay ginagawa natin dahil expected po na with this scheme ay magkakaroon po ng 40% reduction ng vehicle sa EDSA. Again, yung sa mga roads, aside from EDSA, kung ano po yung number coding scheme sa ngayon, yun pa rin po yung mag-govern. Tinanong namin ng ilang mga motorista kung ano ang masasabi nila sa polisiyang ito. Karamihan sa kanila, hindi pabor dito. For us to have the own a car, it's more parang like inconvenient to us kasi it's limited to our time or our day to use our car. We buy it because we want it to be our service daily. Wala din, ganun din naman ang traffic niyan, hindi naman. So walang effect, sir? Walang effect yan. Walang effect sa kanila. Walang effect sa amin yan. Ganun ang gagawin na sa EDSA. Hindi naman dapat yun eh. Kasi normally, nagbabayad ng tax yung buong Pilipino, yung mga Pilipino, no? Dapat ever since inayos na yan para hindi sana maapektuhan lahat ng mga motorista. For me lang ha. Pero mayroon din namang mga pumapabor na nagsasabing kailangan din ng sakripisyo sa parte ng mga motorista. Palagay ko kailangan naman gawin talaga ang rehabilitate talaga ang EDSA. It's about time. So if that will entail a little sacrifice, okay lang. Okay naman yan kasi alam ko pinag-aral din ng AMD yan eh. Kunting sakripisyo lang naman sa atin para tayo din naman ang may kinabang. Ayon kay DPWH Secretary Manny Bonoan, mag-uumpisa ang EDSA rebuild sa mga preparatory works sa June 13, kung saan wala munang mga pagkukumpuni kundi mobilization ng mga equipment na gagamitin para sa konstruksyon at pagsusuri ng mga segment na gagawin. Dagdag pa niya, mag-uumpisa ang actual construction pagkatapos ng 1 o 2 linggo kung saan prioridad ang northbound at southbound section mula sa Pasay hanggang Guadalupe, pati na rin ang southbound lane ng EDSA Carousel. Nakatakda rin ang ASEAN meeting sa bansa sa 2026 at sa panahong ito, sinabi ni Secretary Bonoan na ibang section ng EDSA ang kukumpunihin. There are sections na sa tingin namin hindi naman makaka-apekto ng gano'n ng traffic during the ASEAN meeting. So siguro dito sa may banda ng Balintawak to Caloocan, pwede rin namin kumpunihin yung mga ibang sections dyan eventually. Ayon sa DPWH, mag-uumpisa ang overhaul sa innermost lane kung nasaan ang busway ngayon, na iuusog muna 1 lane out pero mananatili pa ring dedicated lane. Kapag natapos na ang innermost lane, ibabalik muli sa pwesto nito ang busway at ang susunod na lane naman ang kukumpunihin. Inanunsyo rin ni Transport Secretary Vince Dizon na libre ang toll sa ilang bahagi ng Skyway na maaaring gawing alternatibong ruta ng mga motorista. Mag-uumpisa ito kapag full blast na ang konstruksyon na ayon kay Secretary Dizon bandang Hulyo o Agosto. Ilan pa sa kanilang mga gagawin ay ang pagdadagdag ng 100 bus sa EDSA Carousel, pati na rin mga tren sa MRT3 na nagbibigay sa mga motorista ng opsyon na gumamit ng mass transport. Pinapabilis natin yung pila. No? So sa mga darating na linggo, ikokompleto na natin yung pagtanggal ng mga x-ray para bumilis ang pila sa ating mga MRT stations. Ngayon kasi sinusubukan pa lang natin ito sa 2 istasyon. Ilan pa sa mga traffic mitigating measure ay ang pagbabawal sa mga provincial bus at truck sa EDSA na magkakaroon lamang ng window hour. Pinaplano rin ang paglalagay ng exclusive motorcycle lane. Samantala, ilalabas ng MMDA ang kumpletong listahan ng mga alternatibong ruta sa kanilang social media pages. Inaasahang sa 2027 pa matatapos ang EDSA Rebuild Project. Kaya payo sa mga motorista, planuhin at paghandaan ang inyong mga biyahe at magbaon ng maraming pasensya sa daan. Para sa Agenda, G. Baroga, The Yunori News Channel.
ngayong epektibo na muli ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. May pakiusap ang ilang senador sa MMDA. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kung tuluyang ipapatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP, panawagan ng ilang senador, tiyakin munang maayos ang sistema. Matapos kasing i-lift ng Korte Suprema ang temporary restraining order nito, muli itong bubuhayin ng MMDA sa mga major road gaya ng EDSA, C5 at Rojas Boulevard. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, dapat maliwanag ang mga ebidensyang gagamitin sa pagtikit ng mga lumalabag. Dapat din kitang-kita ang mga traffic signage sa mga lansangan at hindi dapat perahan ng mga driver, lalo na kung ang basehan ng pagtikit, mga malabo at lumang karatula. May puna pa si Escudero sa sistema ng padala ng Notice of Violation o NOV na inaabot umano ng ilang araw bago matanggap ng mga driver at doon pa lang sila makakapag-apela. Una nang inihayag ng MMDA ang isang fact sheet kung saan magkakaroon daw ng pag-review ang ahensya sa flagged violations at verification ng sasakyan sa LTO. Pag pumasok na ang lahat ng impormasyon sa NCAP system, doon pa lang padadalhan ng notice ang driver na ipapadala sa kanyang registered address via PhilPost. Sabi ni Escudero, pwedeng maipon o mag-accumulate ang mga penalty sakaling di umabot ang mail sa mga driver. Si Senator Grace Poe, kumpiyansa sa layunin ng MMDA na ayusin ang traffic flow. Pero gaya ni Escudero, kailangang mas maayos ang pagpapatupad nito. Kung gagamit ng teknolohiya sa pagdisiplina ng drivers, dapat gayahin ang sistema ng ibang bansang advanced na, kagaya ng Singapore na may mataas na camera resolution, timestamp, GPS coordinates at tuloy-tuloy na system uptime. Kailangang ding may maayos na appeals process, dedicated review board at electronic notices para mas mapadali sa mga motorista ang umapela sa mga pagkakasala. Huwag din daw sanang biglaan ang pagpapatupad ng bagong traffic rules. Kung may babaguhin, dapat may 15-day notice muna ito. Sa ngayon, sabi ng MMDA, di pa ipatutupad ang NCAP sa mga kalsadang may kulang o sira ang signage, gaya ng ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Makakausap natin ngayon si MMDA Chairman Don Artes. Magandang gabi sa inyo, Chairman Artes. Magandang gabi po sa inyo at sa inyong taga-subaybay. Chairman, kumusta po ang unang araw ng pagbabalik ng NCAP? Well, unang-una po, maayos naman po. Na-test natin yung system kasi isa po sa innovation natin na kahit AI yung nanguhuli or technology na yung nanguhuli, may automatic review yung pong na-capture na violation to double-check kung talagang tama po yung apprehension. Like, noong po ako'y nag-inspect noong umaga, out of, I think, 399 na na-capture ng AI, 121 po yung in-invalidate dahil for ibang reasons, like yung mga ambulansyan dumadaan sa bus carousel, authorized naman po siya, yung mga ganun po. So, yan po ay nakikita naman. Isa po yan sa puna na inayos po namin. Dati kasi, automatic pag na-capture ng, di po yun sa amin kasi wala naman kami AI before, na pag na-capture ng AI, ipapadala na kagad yung notice of violation. Dito po sa atin, sa MMDA, ay nire-review po ng mano-mano yung naka-capture po ng AI cameras po natin. As of 4 p.m. po kanina, nasa 400 plus lamang po yung confirmed na apprehension. Mababa po yan considering na previous Monday ay nasa 3,900 plus for the whole day. So yung 400 po for sa maghapon ay tingin namin talagang itong NCAP more than anything else ay deterrent po sa pag-violate po ng traffic rules. Mukhang marami po ang nag-ingat. Ano po, Chairman? Ano naman po ang panawagan or ang tugon ninyo sa mga naging panawagan ng ilang senador na tiyaking maayos muna ang sistema bago ipatupad itong NCAP? Kasama na ho dyan yung panawagan na pabilisin yung pagpapadala ng notice of violation kasi otherwise, maiipon lang ho yung penalty, Chairman. Well, opo, tinugunan na po namin yan. Like,
nakipag-meeting na po tayo sa Globe at sa LTO. Kukunin po ng LTO yung mga phone numbers at emails po ng mga may-ari na sasakyan pag sila ay nagparehistro para po automatic i-include natin sa system natin na within an hour after po mahuli at ma-confirm yung violation after manual review ay makaka-receive po ng text message yung ating pong kababayan na nag-violate na may-ari po ng sasakyan. Ganon din po, isusupplement namin yan ng email after ilang days para to confirm kung na-receive po nila yung notice. At ganon din po, meron din po tayong mechanism, sinasabi po ng ating mga senador na kailangan i-ensure na malinaw. Malilinaw po ang kuha ng CCTV cameras natin at pwede po naming ipadala through email yung footage po ng pagkakahuli para po masiguro ng ating mga kababayan na tama yung panghuhuli po natin. At kung despite na nakita nila yung CCTV footage ay hindi po sila satisfied, pwede po nilang i-contest yan. Hindi po nila kailangan pumunta sa ating opisina. Pwede lang po through our website, may i-fill up silang form at sasabihin lamang po nila kung bakit tingin nila mali yung pagkakahuli. And on that basis po, magde-decide po kami kung talagang mali yung aming panghuhuli. Alright. Chairman, malapit na po ang EDSA rebuild. Handa na ho ba ang mga alternatibong ruta at ilan pang hakbang para hindi naman masyadong maging kalbaryo ang inaasahang bigat ng magiging traffic? Opo, kami po ay naglatag ng mga plano. Ayan po ay talagang dineliberate namin. Kasama po ang DOTR, ang DPWH. Unang-una na po dyan yung system to make sure na minimal po yung effect po at least yung traffic na idudulot. Pangalawa po, yung DOTR naglatag din po ng mitigating measures. Magdadagdag po sila ng bus sa carousel, around 100, at magdadagdag din po sila ng capacity ng mga tren para po may alternatibo yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung maaapektuhan noong pinopropose nga po namin na odd-even scheme. In the same manner, yung pong mga sasakyan na ipagbabawal po natin sa EDSA na apektado po nitong odd-even scheme ay ilalagay po natin or padadaanin po natin yung Skyway ng libre. Sa amin pong karanasan noong binuksan po ang Skyway libre, maganda. Alright. Nawawala ho ang linya ninyo, Chairman Artes. Anyway, namin na yung place po sa ay pwede pong... Alright, sayang po at nawawala po ang inyong linya. Anyway, maraming salamat po sa inyong panahon, MMDA Chairman Don Artes. Bahagi ng patuloy na pagsasanay para sa seguridad sa rehiyon, sinimulan na ang Kamandag 2025 exercises sa pagitan ng tropang Pinoy at mga sundalo mula sa 4 na bansa. Yan ang agenda report ni Francis Polve. I hereby declare the Kamandag 09-25 open. Matapos ang matagumpay na Balikatan 40-2025, umarangkada naman ngayong araw ang ikasam na kamandag o kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat, ang Annual Bilateral War Games ng Philippine at US Marine Corps. Pero ngayong taon, tig-2,000 tropang Pinoy at Amerikano ang kasali. Kasama rin ang Republic of Korea Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Force at British Armed Forces. Indikasyon naman daw ng lumalaking pagsasanay ang interes ng mga observer mula sa France, Australia, Bahrain, Netherlands, Germany, Indonesia, New Zealand at Thailand. Makasaysayan daw ang pagbubukas ng pagsasanay isang araw bago ang retirement ni Marine Corps Commandant General Arturo Rojas. Giit niya, ang kamandag ay patuloy na pagsasanay para mahasa ang kasanayan ng ating mga sundalo sa pagprotekta sa ating soberenya, lalo sa karagatan. Kaya may ilang senaryo at mga defense weapon at system na magkakatulad. Be able to learn and sustain
what we have what we did in the past balikatans. So it's this event, which is also included in Kamandag, will be conducted also. Ayon kay Colonel Jason Armas ng US Marines, gagamitin din sa war games ang modern weapon system ng Amerika tulad ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis na una nang dineploy sa Batanes noong balikatan. Hindi rin pinansin ng pagsasanay ang pagprotesta ng China sa deployment sa bansa ng mga military weapon system ng Amerika para sa bilateral at multilateral activity. These are scenario-driven exercises where we will conduct operations with the Nemesis, which is a great capability. It extends the commander's operational reach. And what it really does is it continues to validate Force Design 2030 for the United States Marine Corps. And I would argue that it truly enhances the archipelagic coastal defense concept for the Philippine Armed Forces and really moving forward in modernization. Malaking bagay din daw para sa Japan ang pakikibahagi nila sa pagsasanay kasama ang mga kaalyado sa Indo-Pacific region. Amphibious Rapid Deployment Brigade, we participated the boat training from the sea to the beach, and then medical training with the U.S. Marine Corps. Gagawin ng exercise sa Batanes, Palawan at Tarlac hanggang sa June 6. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Balikan natin si MMDA Chairman Don Artes. Chairman, magandang gabi po muli sa inyo. You were speaking about yung mga measures na ginagawa ho na ahensya para hindi naman ho masyadong mabigat ang daloy ng trapiko. Kasama rin ho ba dyan yung mga clearing operation sa mga bike lanes at doon sa mga mabuhay lanes dahil napapansin ho natin na marami pa rin hong obstruction gaya ng mga illegal terminal, mga kung ano-ano pang nakaharang sa daan, Chairman? Apo, yung sa clearing naman po, tuloy-tuloy po yan. At bigyan nyo lang po kami ng 1 week. May ilalatag po kaming programa kung saan masisiguro namin na maiikutan namin ng mas madalas ang bawat mabuhay lanes at alternatibong ruta para ma-ensure na clear po siya ng any obstructions. Anyway, gusto ko lamang pong ipaabot sa ating mga kababayan na kailangan na po talaga yung EDSA rehab. Ang ating pong Pangulo ay may political will. Alam po namin na magsisikip yung daloy ng traffic habang ginagawa po itong EDSA. Pero kailangan na po kailangan na po talagang gawin itong rebuild ng EDSA. At ito pong mga mitigating measures po na ito ay pinag-usapan naman namin, interagency, pinagplanuhan, at i-dry run po namin tulad na at event scheme. For 1 month, i-dry lang run po namin siya na wala po kaming i-issuing ticket. Pero maninita po kami at i-encourage po namin yung ating mga kababayan na sana sumunod para makita po natin yung efficiency. Kasi po kung wala tayong gagawin base sa aming simulation, ay talaga pong tutukod ang traffic. At kung hindi po tayo mag-i-implement itong ad-event scheme, ay magkaka-Carmageddon po talaga tayo on a daily basis. So, we are asking for pangunawa ng ating mga kababayan at konting sakripisyo po dahil ito naman po, sabi nga ni Sec Manny Bunoan, ay magdudulot po ng ginhawa sa ating pagbiyahe. Chairman, specifically doon naman po sa planong ipatupad na odd-even scheme habang ginagawa ang EDSA, paano nyo po ina-address yung mga tutol po dito dahil na mga nabibigla halimbawa na 3 beses sa isang linggo hindi sila makakabiyahe? Well, hindi naman po sila hindi makakabiyahe dahil sa EDSA lamang po ito ipatutupad. At may mga alternatibo nga po tayong ruta na pwede po nilang daanan. Particularly ito pong Skyway na ipagagamit po ng libre sa kanila. So hindi naman po ibig sabihin na mababan sila sa paggamit ng kanilang mga sasakyan sa loob ng 3 araw sa isang linggo. Hindi po ganoon dahil magagamit po nila yan sa mga alternatibong ruta, mabuhay lanes, at ganoon din po sa Skyway nga po kung saan wala naman pong coding na ipinaiiral. So, sa amin pong pag-aaral,
kumbaga, yung pong maaapektuhan ng mga sasakyan ng at even, if ever, ay ililipat po namin sa Skyway na mabilis din naman po at baka mas mabilis pa nga po yung biyahe dahil nga po libre po yung segment po nakatapat po ng EDSA. So, sana po pagbigyan lamang po kami ng pagkakataon. I-dry run po namin yan for 1 month. Again, hindi po kami mag-i-issue ng ticket during the dry run. Yan po ay kautusan ng ating Pangulo. At para makita po natin yung efficiency kasi mahirap naman po na wala kaming gagawain. That pag tumukod po yung traffic at hindi po wala pong galawan, kami rin naman po yung masisisi. So, ito po yung isa sa mga paraan na amin pong inisip at iti-try implement para nga po ma-mitigate yung epekto po ng pagbigat ng daloy ng traffic habang ginagawa po ang EDSA. Chairman, wala ho bang window hours itong odd-even scheme? Wala po kasi unang-una, again, makakagamit po sila ng ibang daan. Pangalawa po, yung Skyway naman po ay libre, 24/7. So, ang amin pong palagay, yung pong alternatibo nga po na libreng Skyway, ay magagamit naman nila 24/7. Kasi ang problema po namin, pag na-stuck sila sa EDSA, if ever, wag naman po sana, aabutan po sila ng coding. Pero again, tulad nga po niyan sinabi namin, dry run po namin yan. Baka naman pwede kami mag-adjust na, o sige, ang ban lang ay kumbaga 6 to 9 ng gabi at kung 9 to 5 ng umaga ay pwede na uling dumaan lahat. So pag-aaralan po namin yan kasi nga po talaga pong malaki ang sikip na idudulot po ng paggawa ng EDSA. Mababawasan po siya ng 1.5 lane. Alright, Kaya Chairman, po lahat ng pamamaraan ay aming pinag-iisipan po. Chairman, may tanong po ang aming kasamang si Pinky Webb. Hi, Chairman Artes. Good evening to you. Sir, sabi Good niyo evening po. Opo, meron ho bang pag-aaral dito sa tinatawag niyang odd-even? Dahil sa totoo lang po, medyo matagal-tagal na rin po ito na pag-uusapan, di ho ba, yung odd-even scheme. Pero gaya ng sabi ni Willard, for people who, let's say, ang plate number ay ending ay odd, ibig sabihin nun, on a weekday, makakadaan lang po siya ng EDSA ng Tuesday and Thursday. Basically, Monday, Wednesday, Friday ay bawal. Pero sabi niyo nga, pwedeng dumaan sa Skyway. Meron ho bang pag-aaral dito? Opo, meron naman pong pag-aaral tayong ginawa. In fact, sinimulate po natin yan na kung hindi po tayo mag-a-add even at i-retain lamang po yung present number coding scheme, ay ganito po yung ibibigat ng daloy ng traffic. We can send you po yung data ng amin pong simulation regarding that po. So, what is the data, sir? In terms of the EDSA being repaired, actually rebuild nga po ang tawag, to doing this odd-even scheme? Well, unang-una po, may mga different scenarios po kasi. Like, kunyari, ang i-implement lang ay present number coding at yung pong free Skyway. If I recall it right, doon po sa datos namin ay mababawasan po ng around, I think, hindi ko po masyadong tanda pero magdi-decrease po yung speed ng traffic ng certain percentage. Kung at even lang, wala yung free Skyway, ganito po yung i-decrease na percentage. Pero pag pinumbine mo po yung dalawa at in-implement mo pareho, yung free Skyway at yung pong at even scheme, mababawasan po ng 25% yung volume ng vehicle. In which case, mas mag-increase pa nga po sa yung speed sa present. Yun po yung projection namin sa BSIM po namin, which is an application na nakakapag-simulate po ng traffic. So 25%, Chairman, ang yes, volume po ang reduction. Yes. Reduction. So we can imagine, sir, that the 25% can either go to the Skyway or to the Mabuhay lanes? Yes po, ganun po yung pinoproject Was there a simulation, sir, on the 25% or maybe 20% sa Skyway po? Kasi sa Skyway, minsan problema din po yung exit, hindi ho ba? Yes po. Pinag-usapan po namin yan.
At continuous naman po yung pag-aaral at yung discussion, particularly sa concessionaire po ng Skyway. At isa po sa kanilang pinarating nga po na concern ay yung pong mga exit. So, yan po ay pagpatutulungan namin ng mga LGUs, concessionaire at kami, pati ng DOTR, para i-manage well po yung pagbaba, entry and exit po ng Skyway. And ito po ay sigurado na gagawin po itong odd-even? Well, proposal po yan, pero i-dry run po namin muna siya for 1 month to see the efficiency noong at hindi po, during dry run po, hindi po kami mag-i-issue ng ticket. And it Pero starts again, when? we will encourage yung ating mga kababayan to comply para po makita namin yung efficiency po noong proposed mitigating measure. And quickly, sir, it starts when? Ito pong dry run? Yung dry run po will start on June 16. June 16. And is there any other alternative, sir, or any other option that you are considering? Meron pong isang proposal na twice lang po maapektuhan. And yung coverage po ng coding is Monday hanggang Friday lamang. Yun po yung pinopropose na 1, 2, 3, 4, bawal ka ng Monday, 5, 6, 7, 8, bawal ka ng Tuesday, 9, 0, 1, 2, bawal ka ng Wednesday, and so forth. So on and so forth. Pero, again, proposal din po yan na instead na 3 times a week ka maapektuhan, 2 lang pong beses at Monday to Friday lang yung coverage. So, yan po ay sinesimulate namin. Sir. Yeah. Kasi ang lumalabas, panghuli na lang po, ang lumalabas kasi kapag odd po yung ending, mas malas ka kesa dun sa even on a weekday. Kasi kapag odd ka, bawal ka ng 3 araw sa Monday to Friday, Monday, Wednesday, Friday. Unlike if you're even, bawal ka ng Tuesday, Thursday. Thursday and Saturday. Opo, lahat naman po ng suggestion ay kinoconsider namin. So welcome po yan. Ang panawagan lang po namin, bigyan po kami ng pagkakataon at kami naman po nakikinig. Kung may mga suggestions po tulad niyan, i-welcome po namin yan, aaralin namin. And tingnan po namin kung mas maganda siya at mas tingin namin ay efficient base po sa datos na hawak po namin. Maraming salamat, MMDA Chairman Don Artes. Salamat po. At sa harap ng mga hamon sa kalakalan at karagatan, nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos ng pagkakaisa sa ASEAN. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Code of Conduct o COC sa South China Sea para matiyak ang pangangalaga sa maritime rights at kaayusan sa karagatang sakop ng rehiyon. Ito ang naging panawagan ni PBBM sa kapwa ASEAN leaders sa una nilang plenary session ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Bilang suporta sa layunin ng ASEAN na matapos na ang kasunduan bago magtapos ang taong 2026, kasabay ng preparasyon ng Pilipinas bilang susunod na chair ng ASEAN Summit. We also call for deeper regional cooperation to address these emerging and transboundary challenges. Let us therefore continue engaging our partners not merely to expand networks, but to uphold and project the values that define ASEAN: peace, inclusivity, and shared progress. Welcome din kay PBBM ang consensus ng ASEAN leaders na iwasan ang retaliatory measures sa gitna ng pagpapatupad ng mas mataas na taripa ng Amerika. Ayon sa Pangulo, ang geopolitical tensions ay hindi hadlang sa kalakalan. Pinangunahan ng ASEAN Summit host country Malaysia ang adhikain na magkaroon ng kolektibong kaunlaran at hindi pababayaan ang anumang bansa. Walang iwanan para magkaisa ang ASEAN sa oras ng pangangailangan. It's our distinct honor and privilege to warmly welcome my brothers and sisters, in fact niece, to the 46th ASEAN Summit. We say, selamat datang. Malaysia is honored to chair ASEAN this year with a special significance,
a decade since the establishment of the ASEAN community. At the same time, we will adopt a forward-looking 20-year vision that necessitates our unwavering commitment and collective resolve. These milestones offer a renewed sense of optimism and confidence for ASEAN, underscored by remarkable resilience against a backdrop of increasingly complex and sobering global developments. Nevertheless, we are thankful for the spirit of centrality and the fraternity among ASEAN member states in being able to come together to forge a common front in dealing with these challenges, including the recent initiative or pronouncement on unilateral tariffs from the United States. Tema ng pagtitipon ng inclusivity and sustainability sa rehiyon na may future-oriented framework. Nasa agenda rin ng Pangulo ang kahalagahan ng climate security at disaster preparedness bilang kinatawan ng isang bansang labis na naapektuhan ng climate change at host ng Board of Loss and Damage Fund ng United Nations. 5:41 ng hapon kahapon, dumating sa Kuala Lumpur International Airport si PBBM kasama ni First Lady Liza Araneta Marcos at ilang opisyal na kasama sa kanyang delegado. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Kabilang sa mga diskusyon sa ginaganap na ASEAN Summit ang pagpapatupad ng Amerika ng mataas na taripa. Sa gitna nito, nagbabala ang isang ekonomista sa Pilipinas laban sa pagsali sa isang trade war. Ang detalye sa agenda report ng aming Mojo Ivy Reyes. By 2026, posible maging isang upper middle income status na ang Pilipinas. Ito ay dahil isa ang Pilipinas sa top performer sa rehiyon dahil sa malakas na consumer demand at labor market batay sa April 2025 report ng World Bank. First quarter ngayong taon, umakyat sa 5.4% ang GDP ng bansa, habang nasa 7.5 naman ang gross national income, ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Bagamat may pangamba sa international trade, ayon sa World Bank, mukhang steady ang economic growth sa Pilipinas dahil stable rin ang inflation rate nito, na sa ngayon ay bumaba sa 1.4% mula sa 1.8% noong Marso. Sa ASEAN Community Vision for 2045 naman, digital transformation ang pinamunuan ng Pilipinas. Ngayong taon, dito inilunsad ang 16th International Conference ng Regional Center ng Southeast Asian Ministers of Education o SIMEO para ikasa ang regional framework for ethical and responsible use of artificial intelligence. Bago lumipad pa Malaysia, sinabi ni Marcos na buong suporta ang Pilipinas sa lahat ng plano ng ASEAN. Our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and advancing the well-being of every Filipino and the entire Southeast Asian community. Sa plenaryo kaninang umaga, kaisa si Marcos sa ASEAN leaders na nagsusulong ng diplomasya imbes na komprontasyon laban kay US President Donald Trump at sa tariff policy nito. Hindi raw ito makabubuti para sa rehiyon, bagay na sinang-ayunan ni Philippine Institute for Development Studies economist Paulo Rivera. Ayon kay Rivera, wala pa sa posisyon ng Pilipinas para makipag-gitgitan sa isang trade war. Open trade and dialogue rin umano ang economic philosophy ng ASEAN kaya't mas matalinong taktika ang diplomasya. Pero kung may weakness daw ang Philippine economy, ito ay ang industrial capacity. Ani Rivera, kahit malaki ang labor force ng bansa, talamak pa rin ang red tape at agricultural inefficiency. Kaya't kung ikukumpara sa mga karatig bansa, mid-tier pa lang daw ang Pilipinas. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Gumawa ng bagong sports milestone si Bilyonaryo Congressman Mikey Romero. Siya na ngayon ang Best Amateur Polo Player sa Southeast Asia matapos umakyat sa 24th spot ng World Polo Tour Amateur Rankings. Naungusan niya ang anak ng Sultan ng Brunei at tagapagmana ng King Power Empire ng Thailand. Nakasungkit kasi ng 110 points si Romero sa spectacular debut ng kanyang team na Global Port Polo sa
Gauntlet of Polo sa Florida. Sila ang naging kauna-unahang full Asian squad nakarating sa kompetisyon. Senator Bong Revilla magsasampa ng reklamo laban sa mga umano'y fake news vlogger. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Libo-libong pamilya sa Mindanao ang nasa mga evacuation center dahil sa matinding ulan at pagbaha. Tiniyak naman ng gobyerno ang tulong para sa kanila. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Mula sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia, naglabas ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa disaster at welfare agencies ng agarang tulong sa mga biktima ng baha sa Mindanao. Mahigit 57,000 na pamilya at 176,000 na individual mula sa 143 barangay ang apektado ng labis na pag-uulan at pagbaha dala ng Intertropical Convergence Zone. Ang mga apektado ay mula sa Regions 9, 10, 11 at 12 at sa BARM na nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center. Pinakamalaking bilang ay matatagpuan dyan po sa Maguindanao del Sur sa BARM. In fact, nasa mahigit 110 yung families na, nasa mahigit 50,000 po yung families na affected in 110 barangays. Ipinamamahagi na ng DSWD sa mga nasalanta ang family food packs, non-food items at iba pang pangangailangan tulad ng sleeping at hygiene kits. Close to 4 million pesos worth of humanitarian assistance na po yung ating naipapahatid dyan sa probinsya ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, gayon din po sa Misamis Oriental, sa North Cotabato, sa Sarangani, at gayon din po sa Sultan Kudarat. Patuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga LGU para mabilis na maipaabot ang tulong sa malalayo at liblib na lugar. Ipinagmalaki ni Dumlao na ang mabilis na pagtugon ng ahensya ay batay sa proyektong Buong Bansa Handa Strategy na mas madaling na ipahahatid ang mga tulong sa iba't ibang bayan. Mensahe niya sa mga pamilyang apektado, huwag mag-alala dahil mahigpit ang direktiba ng Pangulo na tiyaking maaabutan sila ng tulong sa mabilis at maayos na paraan. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Kakasuhan ni Senador Bong Revilla ang mga vlogger na nagpakalat umano ng fake news tungkol sa kanya ilang araw bago ang midterm elections. Suspetsya ng kampo ni Revilla, ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa Magic 12. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi na raw palalampasin pa ni Senator Ramon Bong Revilla ang mga nagkalat ng fake news laban sa kanya online. Pinaghahandaan na ng kampo niya ang paghahain ng 5 hanggang 10 kasong cyber libel laban sa di pa pinapangalanang social media personalities at vloggers na ginamit umano ang issue ng PDAF para siraan siya ilang araw bago ang eleksyon. Noong 2018, pinawalang sala si Revilla sa kasong plunder kaugnay ng PDAF o pagbulsa ng kickbacks noon mula sa peking NGO projects gamit ang pondo ng bayan. Ang order ng korte, joint liability ang mga co-accused at hindi siya directly. I will give one example. Bago mag-May 12, lumabas sa mga post na sinabi niyang dapat mahatulan ang kamatayan ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Totoong bahagi raw ito ng kanyang kampanya, pero may karugtong ang post na sinabing hindi ko isasauli ang 124 million at may dagdag na salitang manigas kayo. There is nothing in the decision of the Sandigan Bayan wherein he was been ordered to return any amount not to the government. Ayon kay Attorney Raymond Fortun, coordinated attack ang ginawa.
kaya makikipag-ugnayan na sila sa NBI. Sa desisyon ng korte, the court cannot hold him liable for the crime of plunder at siya ay acquitted. Sa 2 previous terms ni Revilla, isa siya sa top-notchers sa senatorial race. Pero noong 2019, kasunod ng PDAF issue, bumaba siya sa 11th spot at ngayong 2025, lalo pang bumaba na nasa rank 14. These evil-minded individuals and groups succeeded in their plan, but they will be made to answer for their misdeeds before the courts of law. Hindi nila idinidiin ang sinumang kandidato. Ngayon sasabihin ko na walang kinalaman po yung kampo ng mga Duterte. Dederechoin ko na po. Dumadaan daw sa depression ngayon ng senador na napagkaitan daw ng paglilingkod sa bayan. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. May tuturing na damage control ang tinatawag na bold reset ni PBBM matapos ang lackluster performance ng kanyang mga pambato sa midterm elections. Yan ang paniwala ni political strategist Lito Banayo. Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni Banayo na hindi siya bumilib sa cabinet shake-up ng Pangulo, partikular ang pag-retain sa kanyang economic team. The economic team has been retained. But then again, bad politics means bad economics. In the first place, you have a 2025 budget which was mangled by Congress. No, 6.3 trillion, but that was mangled by Congress. From the National Expenditure Program, which is called the President's Budget, they simply allocated it to their ayuda, their pork barrel entitlements and everything. No? So that is why other sectors which needed the money, agriculture, social services, education, health, lost a lot of money. So where is the problem? It's not in the cabinet. The problem is in Congress. Umaasa rin si Banayo na damay sa revamp ang communications team ng Pangulo. Aside from the efficiency or the productivity of cabinet officials, what matters for the presidency is good communications. And let's face it, communications has been a massive failure under this president administration. 4 press secretaries in less than 3 years, and now a 5th press secretary is possible. No? You have a spokesperson who sometimes you wonder if it's the president's opinions or her opinions that is coming out daily. No? So that has to be cured. US President Donald Trump hindi natuwa sa muling pagbomba ng Russia sa Ukraine. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Naghain ng resolusyon si Senadora Amy Marcos para imbestigahan ang mga umano'y anomalya sa Bureau of Immigration, partikular sa proseso ng tourist visa exemption or extension para sa mga dayuhan. Sa resolusyon, binanggit ang mga ulat ng extortion,
kabilang ng serbisyo sa BI at ang sinasabing price menu ng mga opisyal kung saan umaabot daw sa 70,000 pesos ang singil. Depende sa tagal ng pananatili ng dayuhan sa bansa. Matatandaang kaso na noon ang tinaguriang Pastilla Scheme sa NAIA at una na ring iniutos ng ombudsman ang pagtanggal sa 45 BI employees na sangkot umano sa modus. Naglalabas din umano ang BI ng mga pre-approved visa sa mga dayuhang iligal na nagtatrabaho sa Pinas. Sa Estados Unidos, pinuna ni President Donald Trump ang pagbomba ng Russia sa Ukraine nitong weekend. Hindi bababa sa 12 ang patay dahil sa daan-daang drone at missile attacks ng Moscow. Ito na raw ang pinakamalaking aerial attack sa giyera sa pagitan ng dalawang bansa. Nangyari ito sa kabila ng mga hakbang ni Trump na mag-mediate kina Russian President Vladimir Putin at Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Pinag-iisipan na raw ni Trump na magpataw ng karagdagang sanctions sa Moscow. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Lumubog sa India ang isang Liberian flag container ship na may mga tripulanteng Pinoy. May kargang 370 tons na langis ang barko nang magkaaberya ito sa baybayin ng Kerala. Wala namang naitalang oil spill. Nasagip din ang sakay ng 24 na marino pero hindi raw naging madali ang rescue operations. The situation that we faced at that point of time, the challenges that we faced were that we had adverse conditions. We had wind speeds gusting up to 40 knots. We had debris in the water. We had containers in the water, which made approaching the ship, and particularly at night time, very difficult. Muling inalala ni Pope Leo ang kanyang yumaong predecessor. Nitong linggo, binisita ng Santo Papa ang puntod ni late Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major. Yan ay matapos dumalo sa isang seremonya kung saan opisyal siyang itinalaga bilang Bishop of Rome. April 21 o Easter Monday nang yumao si Francis dahil sa stroke at heart failure. Sa sports, hindi pinalad si Filipina tennis ace Alex Ayala sa kanyang historic main draw debut sa French Open. Bigong makapunto si Ayala sa unang set laban sa Colombiana na si Emiliana Arango. Nakabawi naman ang Pinay sa ikalawa pero nakuha ni Arango ang kontrol sa ikatlo at huling set. Sa kabila nito, nasa torneo pa rin si Ayala at sasabak sa women's doubles sa May 28. Kasama si Renata Zarazua ng Mexico. Manalo man o matalo, gumawa na ng kasaysayan si Ayala na siyang naging unang Pinay na lumaban sa Grand Slam. Sa French Open pa rin kung saan binigyang pugay ang mentor ni Alex Ayala, ang tinaguriang King of Clay na si Rafael Nadal. Naging emosyonal ang tennis superstar nang mapanood ang isang short film tungkol sa kanyang journey sa Clay Court Classic. Sinamahan pa siya ng kanyang rivals na sina Novak Djokovic, Roger Federer at Andy Murray. With 14 titles, sinadalang most decorated champion ng Roland Garros, nagretiro siya noong 2024. Honestly, no, have been unforgettable, plenty of emotions. For a guy like me that, I don't love this kind of things because I'm still a little bit shy for all this stuff. And, I don't like a lot to be the center of attention for these things. I was enough when I was playing tennis. But I enjoy it, honestly. Yan. You can't believe what?
No, I can't believe the color coding, the number coding. Oo, yung odd even. Oo. Alam mo, grabe. Pinaka-apektado ka eh. Kaya galit na galit eh. Parang po yung galit ni Hindi Pix. naman galit, nagtatanong lang. Bakit kasi yung dalawa niyong sasakyan parehong, odd or even? Oo, odd. Ayan na nga. Kasi kahit dalawa ang sasakyan mo, kung puro paano yun? Pwede bang magpapalit ng plaka? Hindi ko alam eh. You know, they should develop sinabi Open na naman kanina. daw sila sa suggestions, di ba? Pero, yun nga lang, mahirap. Hindi kasi ganun kadali yung sabihin mo na hindi ka pwede dumaan ng EDSA, may alternate route. Meron kasi talagang hindi mo maiiwasan minsan, kailangan mong dumaan ng EDSA. Well, una, lahat kayo pupunta doon sa alternate route. Oo, lahat. Eh di ganun din ang magiging problema doon. Yes, mapapatagal ka rin sa biyahe mo kung ganun. Oo. Yes. Sigurado na. Naku, tapos 3 taon gagawin. Sabi 2027, so mga 2 to 3 years yun. So mag-iipon na tayo para tayo'y makabili ng pangatlong sasakyan. Pasensya. Pasensya. O saan ba nabibili yung pasensya? Kasi either bumili ka ng pasensya o pangatlong sasakyan. Oo. Hindi, maganda dun yung hybrid, diba? Sinasabi nila. O yun. Tapos yun nga, kung magbibisikleta naman, ang dami namang nakaharang sa bike lane. So parang pupunta ka rin dun sa main road. Wala rin silbi. Correct. Naku, ang daming yayaman na nagbebenta ng hybrid. Right? Oo, yun na nga yun. Yun ang mangyayari. Unless sabihin nila, pati ang hybrid, kasama na rin. Ganun nila. Nako. Hindi na natin alam. Kailangan basagin na ang natin. alkansya. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.